kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 13 minuto na Pilipinas, makalipas ang alas 3 o alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules, 18 sa buwan ng Marso, taong 2026, sa ulo ng mga balansyadong balita. Pagtaas ang pamasahe, sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag na tulong daw sa mga transport sector at riding public, tiniyak. Posibleng pagdedeklara ng State of National Emergency, minaliit ng Malacanang. Ikatlong chartered flight para sunduin ng mga OFW sa gitnang silangan ipinadala na ng gobyerno. Price cap sa imported na bigas inirekomenda ng Department of Agriculture. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Idineklarang sufficient in ground ng House Committee on Justice. 12 sa 18 nagpakilalang dating Marines at tumangging pirmahan ang salaysay sa NBI. Kaso ng Comelec laban kay Senador Rodante Marcoleta ibinasura. Truck nahulog sa bangin sa Pagbilaw, Quezon at 2 patay, 2 sugatan. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss Omis Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, sinuspindi ni Pangulong Marcos ang taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Para sa Pangulo, hindi ito ang panahon na taasan ang pamasahe lalo na at kailangan na niya ng suporta ng commuters at mga manggagawa. Narito ang tinig ng Pangulo. Siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Sa kaugnay na balita, ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation ang pagbibigay ng libreng sakay sa buong Pilipinas. Ayon sa Pangulo, magkakaroon din ng discount sa pasahe sa mga tren at gayon din sa singil sa toll. Aniya, mahalaga na hindi maramdaman ng publiko ang bigatan na epekto ng sigalot sa Middle East, kaya patuloy ang gobyerno sa mga hakbang upang matiyak na normal at maayos ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Balikan po natin ang Pangulo. DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin na muna yan para pangbawas sa gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng taong bayan sa paggamit ng mga toll road. Samantala, sa iba pang mga balita, inirekomenda naman ng Department of Agriculture ang pagpapataw ng price cap para sa halaga ng mga imported na bigas sa bansa. Ito ay matapos mamonitor ng ahensya ang kahina-hinalang pagtaas ang presyo ng imported rice dahil sa epekto na rin ng krisis sa langis. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Laurel na sa ibang retailers, ang imported na bigas ay ibinebenta sa halagang 55 hanggang 58 kada kilo. Ayon sa kalihim, hindi makatwira ng nabanggit na pagtaas dahil ang presyo ng imported rice ay hindi naman dapat lumampas sa 50 kada kilo.
Ipinahayag pa ni Laurel na mababa pa naman ang production cost o ang halaga ng pag-angkat ng bigas kung kaya't walang sapat na rason upang humigit sa 50 pesos ang bawat kilo nito sa lokal na merkado. Samantala, hindi pa matukoy ni Pangulong Bongbong Marcos kung kailan gagamitin ang kanyang emergency powers para suspindihin ang excise tax sa langis. Ito ay sa kabila ng pag-aproba ng Senado sa ikatlong at huling pagbasa sa panukalang magkakaloob ng naturang kapangyarihan sa Pangulo sa gitna ng krisis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Matatanda ang sinertipikahang urgent ito ng Pangulo upang maipasa ng Kongreso ang kapangyarihang maaaring gumalaw sa buwis sa produktong petrolyo. Sa isang ambush interview sa San Juan City, ipinaliwanagan ng Pangulo na komplikado ang kalkulasyon ng ibabawas na buwis dahil nakadepende ito sa pabago-bagong trend ng presyo ng langis sa merkado. Pakinggan po natin si Pangulong Marcos Jr. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. We don't know what will happen with the Straits of Hormuz. So, right now we are just adjusting to the situation. And when the situation calls for it, then we will see when to exercise that power and how much, by how much power. Samantala, umalis na kaninang umaga ang ikatlong chartered flight ng pamahalaan patungo sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Migrant Workers, susunduin ang Boeing 777-300 plane. Ang mga kababayan gusto nang umuwi dahil sa matinding kaguluhan sa Middle East. Nauna nang dumating sa bansa ang unang batch ng Pinoy Repatriates noong Sabado na sinundan ng isa pang grupo noong Linggo. Sinabi ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia na halos 1,000 na ang mga OFW mula sa gitnang silangan na nakauwi na sa bansa gamit ang chartered flight. Binatikos ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakayan ng Pilipinas o Pamalakaya ang umano'y hindi sapat at makupad na rollout ng subsidiya para sa mga mangingisda. Ayon kay Fernando Hicap, National Chairperson ng Pamalakaya, hindi na nga sapat, mabagal pa at nasa 15,000 lamang sa mahigit 2 milyong rehistradong mangingisda ang magiging benepisyaryo. Tanong ng grupo saan aabot ang 3,000 pesos na fuel subsidy kung 60% ang nadagdag na gasto sa krudo ng mangingisda kada palaot. Kulang pa umano ito sa 3 araw dahil sa araw-araw na pasanin nila ang lumulobong gastos sa produksyon. Sa iba pang balita, hindi pinirmahan ng 12 sa 18 nagpakilalang dating sundalo ang kanilang salaysay sa National Bureau of Investigation. Ayon sa pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, 6 lamang sa mga ito ang pumirma matapos sumalang sa one-on-one interview. Nakuha na naman anya ng written statement ang lahat ng mga dating sundalo pero kailangan pa umanong reviewin ni Attorney Levy Baligod ang salaysay ng 12. Sinabi ni Matibag na gusto pa ni Baligod na bawiin, punitin at tumingin ang kopya ng pinirmang salaysay ng 6 na ex-Marines. Dinay niyang hindi pinilit kundi kusang loob namang nagbigay ng pahayag ang mga dating sundalo at pinabasa pa ito sa kanya bago pirmahan. Pasado namang magsumite ang NBI report sa Ombudsman, laman ng mga sagot at transcript ng tanungan sa mga dating security aides ni Saldico. Idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang ikatlo at ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa House panel, nabigo ang Vice Presidente na sagutin ang mga paratang laban sa kanyang isinumiting sagot. Kaugnay nito, magpapatuloy na ang House Justice Panel sa formal na pagdinig kung saan ihaharap ang ebidensya at ang mga saksi mula sa parehong panig, ang mga nagrereklamo at ang Vice Presidente. Itinakda ang pagsisimula ng pagdinig sa March 25, April 14, April 22 at April 29. Samantala, pinagtibay ng House of Representatives ang isang resolusyon na nagbibigay daan sa komite na ipagpatuloy ang pagdinig sa impeachment case ni Vice President Duterte kahit nakareses ang Kongreso. Samantala, tinapos na ng Commission on Elections sa pamamagitan ng en-banc decision ang investigasyon laban kay Senador Rodante Marcoleta dahil sa kawalan umano ng ebidensya sa kanyang kinakaharap na umano'y election offense. Sa isang resolusyon, pinagtibay ng COMELEC ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department na itigil na ang investigasyon.
Gayunman, inirekomenda ng PFAD ang pagsasampa ng kasong election offense laban sa 3 donor ni Marcoleta na sina Michael Tan Defensor, Joseph Barrios Espiritu at Aristotel Baluyot Viray dahil sa kabigo ang magsumite ng kanilang ulat ng kontribusyon sa loob ng 30 araw matapos ang halalan. Ang senador ay inimbestigahan kaugnay ng hindi umano nito pagdideklara ng kanyang mga campaign donors sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures noong May 2025. Batay sa SOSE, gumastos si Marcoleta ng 139.9 million sa kampanya, mas mataas kaysa kanyang dineklarang net worth na 51.9 million sa kanyang SALN. Itinanggi naman ni Attorney Levi Baligod, abogado ng 18 nagpakilalang dating Marines, na nangyari ang isa sa mga maleta delivery noong Administrasyong Duterte. Nakapagtatakaan niya ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na kuha ang isa sa mga larawan noong panahon ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Ito'y dahil hindi pa raw nila na isusumite ang mga orihinal na larawan para sa pagsusuri ng NBI. Idiniin ng abogado na masyado pang maaga para sabihin ng Ombudsman na Duterte time nangyari ang isa sa mga delivery ng flood control kickbacks. Pakinggan po natin si Attorney Levi Baligod. Nangyari ng time ni Duterte. At to be specific, yung sa bahay ni Congresswoman Kim Bo, ang binabanggit nila na time pa raw ni Velasco. Ang source kasi ni Ombudsman dyan, if I'm not mistaken, si Congressman Pido Garbin ang nagsabi. Si Pido Garbin naman narinig ang kwento ni Kimbo. Pero makikita naman nila sa picture later on na ang picture, I think, if I remember correctly, September 17, 2022. 24 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magpapatupad ng 1.76 billion stimulus package si Mayor Isko Moreno upang maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng mga bilihin sa Maynila. Sa kalaw nito, ang mahigit 330,000 Manileño kasama na mga senior citizens, solo parents at PWDs, maging ang tulong pang-edukasyon at insentibo sa mga kawani ng gobyerno. Kasabay ng ayuda, ipinatutupad na rin ang lungsod ng malalaking proyekto sa infrastruktura tulad ng Allied Health Science Building, pamantasan ng lungsod ng Maynila, Binondominium 3 Housing Project at redevelopment ng Ramon Magsaysay High School. Ayon kay Dumagoso, layunin ng sabayang stimulus at infrastructure spending na maibsan ang epekto ng inflation sa mga residente ng Maynila at mapanatiling umiikot ang lokal na ekonomiya. 2 ang patay habang 2 ang sugatan na matapos mahulog sa bangin ang isang wing van truck sa Old Zigzag Road, Barangay Silangang Malikboy sa Pagbilao, Quezon. Ayon sa Pagbilao PNP, nawalan umano ng kontrol ang truck na nakargado ng mga feeds kaya nasalpok nito ang isang nakaparadang multicab na nakalatikad pa ng ilang metro bago tuluyang bumulusok sa bangin. Dead on the spot ang driver ng multicab habang nasawi rin ang helper ng truck na naipit sa loob ng sasakyan. Umabot naman ng ilang oras ang isinagawang retrieval operation ng Pagbilao MDRRMO sa lugar ng pinangyarihan. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang driver ng truck at isa pang pasahero ng multicab na kapwa nagtamo ng mga sugat. Samantala, hindi na nakarating ng Camarines Sur ang mga parcel ng isang delivery truck. Matapos masunog ito sa kahabaan ng Quirino Highway sa Tagkawayan, Quezon kaninang umaga. Sa ulat, tinupok ng apoy ang truck ng isang kilalang delivery service company kasama mga dala nitong parcel sa naturang highway. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng pagkakasunog ng delivery truck at kabuang halaga ng mga napinsalang padala o parcels. Wala namang naitalang namatay o nasugatan sa naturang insidente. Nagpaalala ang pambansang pulisya sa mga pulis na vlogger na maging maingat sa paggamit ng artificial intelligence o AI sa kanilang mga video. Ito ay matapos mag-viral ang isang AI-generated video kung saan hindi magandang pag-uugali ang ipinapakita ng pulis. Ayon kay PNP Chief of Police General Jose Malencio Nartates Jr., bagamat nasa panahon na tayo ng digital transformation, kailangan pa rin maging maingat sa mga ganitong content na posibleng makasira sa imahe ng PNP.
PNP. Binanggit pa ni Nartates ang isang memorandum circular number na pwede lamang mag-vlog ang pulis na naka-uniforme kung ito ay may kaugnayan na sa kanilang opisyal na aktibidad. Sa ngayon na pinapatrak na ng general sa PNP ACG kung saan at kanino galing ang naturang viral video. 28 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Asahan na ang mas mainit at maalinsangang panahon sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, unti-unti nang humihina ang umiiral na hanging amihan at posible na lamang itong makaapekto sa extreme northern Luzon. Dahil dito mas malalaking bahagi na ng bansa ang makararanas ng mainit na panahon. Sa ngayon, wala namang binabantay ang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Nakumpiska ng NBI ang aabot sa 760,000 pesos na halaga ng mga pekeng Korean skincare products sa magkakahiwalay na pagsalakay sa Maynila at Bulacan. Nag-ugat ang operasyon sa reklamong natanggap ng Bureau hinggil sa talamak na bentahan ng mga counterfeit skincare products na gumagamit ng trademark na Beauty of Joseon. Armado ng search warrants sinalakay ng mga ahente ang ilang retail stores sa Binondo, Maynila at isang distribution warehouse sa Marilao, Bulacan. Tumambad sa mga otoridad ang kabuuang 846 na piraso ng iba't ibang pekeng Korean serum. Kasado na ang paghahain ng NBI ng mga kasong kriminal laban sa mga nasa likod ng operasyon. 29 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sabayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Kahapon in-announce ng LTFRB na kakaroon ng taas pasahe batay sa kanilang approval. Okay. Pero ngayong araw na ito, binawi ho yun ng mismong Pangulo. At inutusan niya ang LTFRB na suspindihin muna ito. Ating kausapin nga kung ano ang reaksyon dyan ng mga apektadong sektor. Nasa linya natin ang kinatawan ho ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o ELTA President, si Calando Marquez. Calando, magandang hapon po sa inyo, si Henry Uri po. Ay, Sir Henry, magandang hapon at magandang hapon sa inyong mga tagapakinig at nanonood sa iyong milyon-milyon sa programa niyo. Ano ho ang inyong reaksyon ninyo ng inyong samahan at ng samahan pa ng mga kapwa po ninyo driver matapos pong ipag-utos ng Pangulo na huwag munang ipairal yung supposedly ay aprobado na ng LTFRB na pagtaas sa pamasahe po? Talagang nalulungkot kami, kasama ko yung Pangulo, galing kami dito sa DSWD, dito sa Quezon City, sa opisina ni Secretary Rix Gatchalian, at hindi rin namin nakausap dahil nga sana ho ay ipapakiusap namin na wag naman sana kaming isama na isabay ng laki ng ayuda sa tricycle na 5,000 sa tricycle, kaming mga jeep na nagsasakay ng triple sasakay ng tricycle, iparehas yung ayuda na ibinibigyan ng DSWD. Kaya lang hindi namin nakausap si Secretary dahil nagmi-meeting daw sila ngayon at napakasakit na tumawag sa amin ng LTFRB, ang NCR Regional Office, na binawi daw ng Pangulo yung ating piso. So ibalik na naman tayo doon sa aking kinamumuhian. Sarili ko po ito, Sir Henry. Dahil yung 13 pesos, alam mo naman yung 13, di ba? Na mayroong kaming pamahiin sa Ilocos na yung numero 13 na yan ay malas na buhay namin yan. Okay. Kaya dito ho, talagang nagkandamalas-malas na tayo, kaya nagkagira-gira na dahil sa 13 na pamasahe natin na simula pa noong 2023. Okay. Pero itong suspension hong ito ng pagtaas, kung natuloy, gaano ba kalaki sana ang maitutulong sa inyong mga jeepney driver? Kahit papano siguro, Sir Henry, ay makakabili naman ng 1 litrong krudo dahil may 100 na po ang krudo natin, di ba? So kung 100 ang aming pinapasada sa maghapon o hanggang 150,
di sana makatulong, di ba? Kahit paano, dahil nga napakaliit na nga lang kung ikumpara mo sa itinaas ng fuel na mahigit doble ang itinaas ng ating oil company dahil nga nakasandal sila diyan sa batas na Oil Deregulation Law. Okay. At ang masakit dito na pakinggan, Sir Henry, deregulated ang pamasahe ng mga barko, mga aeroplano, pero kami na land transport, pumapayag na kami na regulation law. Hindi kami ang nagtatakda ng presyo namin. Oo. So napakasakit na pakinggan, Sir Henry, dahil mismo si Secretary Garin, ang sabi niya nung magkabubukas ng gera ng Arab Emirates sa Amerika, ay sobra sapat ang ating mga fuel na stockpile hanggang katapusan pa ng April. So ang tanong, bakit itinaas nila kaagad? Kaya ang tawag ko doon, yung batas na deregulation law, nakakalungkot at napakasakit bitawan na salita. Ang tawag ko dyan sa sarili ko, hindi na batas, gatas, ginatasan tayo ng mga oil company dahil sa batas na deregulation law. Pero na pinagtatanggol ni Secretary Garin ang mga oil company. Pero meron naman nung sinabi yung presidente na may mga tulong na gagawin daw sa inyong mga driver. Yung gagawin na tulong, Sir Henry, unang-una sinasabi ko na maraming salamat, Pangulo. Pero ang masasabi namin bilang national leader ng public transport sa buong Pilipinas, anuin mo pa ang damo pagpatay na ang mga kabayo. Okay. Puntahan natin ang inyong hanay. Magkano ba ngayon ang boundary at ito kalando ko nito, yung walang halong kwentahang hindi makatotohanan. Doon tayo sa makatotohanan kwentahan. Magkano ba ngayon ang nagiging gross income ng isang jeepney driver, halimbawa ay Monumento Baclaran, pagkatapos ano ang mga kinakalta sa kanya bago siya makapag-uwi para sa pamilya? Ang tuwanan lang dahil kamiting ko kahapon Divisoria Baclaran na biyahe. Nandito sila sa opisina natin sa Henry kahapon. Ang pinag-usapan na lang daw ng mga driver at operator kung magkano yung matira. Ito po ay tapatan na lang na maghahati na lang yung operator at driver. Na mayroon daw silang napaghahatian na kung minsan ngayon sagad na biyahe, alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, ay kumikita sila ng mga 1,000. Yan yung natira. Napaghahatian nila. Ng operator, yung at saka driver. So tigli 500. Tagli 500. So yun ay minsan daw, kaltas, hindi umaabot mga 400 lang. Kaltas na ho ang gasolina, kain at iba pang manggastusin. Yun ang sabi sa akin ng presidente nila kahapon na Sir Henry. Okay. Kaya nakakalungkot dahil dati kumikita sila ng 1,000, so nakakapag-aral sila ng anak nila. So nakakalungkot, umiiyak yung dalawang operator kahapon dahil yung anak nila nagtsatsaga na lang na maglakad na lang mula doon sa pinapasukan ng mga eskwelanan layo-layo. Sabi niya almost 2 kilometers. Galing pa daw sila ng Tambo papunta dyan sa Pasay. Malungkot yan sapagkat anak ng driver na namamasada ng jeep mismo ang naglalakad. Opo, dahil nga hindi naman doon ang ruta ng tatay niya. Dahil ang ruta ng tatay niya ay Baclaran, Divisoria, di ba? Hindi kaya hon, bigla kong naisip tuloy na kayong mga driver ay mag-usap-usap na pag ang sasakay sa inyo ay anak ng kapwa driver, ay bawasan ng kalahati ang pamasahe? Sir Henry, sa totoo lang, yan po ay inililibre na kung kapwa driver yung anak very good. Sa'yo. Inililibre na namin po yan, Sir Henry. Ang napakasakit ngayon, Sir Henry, yung mga ibang driver ay naggawa na ng kariton, tutulak na lang ngayon ng gulay-gulay.
Dahil mas mabuti pa daw doon at mayroon silang sigurado na pagkain araw-araw. So sa inyong Sa kanilang- pagkakaalam, sa buong Metro Manila, mga ilang mga porsyento na ng mga driver ang hindi na ngayon nakakapamasada and therefore, apektado na ang pamilya? Usap kanina. O, Kalando, napuputol kayo. Sandali, Kalando, napuputol kayo. Hanap lang kayo ng magandang signal. Ano ho, kanin nyo? Pulo ng Pedro na kanina, sabi niya sa akin, ay yung natitira at saka marami na almost 25% na ang hindi na pumapasada na nag-ship na lang ng ibang hanap buhay na masukan daw na kalpintero, na masukan na mason. Dahil nga, wala naman silang kinikita. Kaya sabi daw ng operator nila, parehas na lang tayo dahil nga garahin na lang natin dahil ang pinaghahanap buhay natin ay mga oil company na lang, sabi nila. Okay. Kaya nakakalungkot, Sir Henry, na sabihin natin yung katotohanan dahil apektado ho ang ating mga kababayan, lalo na bukas na nagdeklara ang ating kaibigan na Pangulong Modi ng piston ng strike. Diba? Okay. Pero ang sabi nga ho ng Presidente, hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe. Alam niyo po, siguro yung sinabi ng Pangulo, siya na ho ang magbantay at makita niya. Maramdaman niya sana yung nararamdaman natin lahat. Dahil ang sinasabi niya, walang maiwan sa laylayan na mahirap na tao bibigyan ng ayuda. Alam mo, Sir Henry, nakakalungkot sabihin bilang Pangulo ng LTAP ng Liga ng Transportasyon dahil kilala naman natin ang ating Pangulo at tinulungan natin nung kumakampanya simula pa nung senador hanggang naging vice president hanggang presidente. Nakakalungkot na hindi pa napapanahon sa mahigit 100 piso na krudo ay siguro parang hindi na ho kapanipaniwala ang ating Pangulo sa salitang ganon. Okay. Talagang hindi namin tanggap po yan. Pero Masakit man sabihin. balikan ko yung sinasabi ninyo na parang hindi ninyo matanggap na ang ibibigay sa inyong ayuda ay 5,000 kung kagaya ng binibigay sa mga tricycle sapagkat kayo naman ay mas marami ang isinasakay, mas mahaba ang binibiyahe at mas malaki ang ikinakargang gasolina o diesel. Tama ka, Sir Henry, at matagal na kaming nagsiservisyo. Kaya nakakalungkot, kaya aapila sana kami sa ating napakabait naman na Secretary Rex Gatchalian na sana ho maintindihan at maunawaan ang aming kalagayan sa public transport ngayon, lalong-lalo na at bukas ay pupunta kami kay Asik Lacanilaw ng chief ng LTO at makikipag-usap kung ano ang ating solusyon sa napakatalamak at napakaraming nangungulurom na motorcycle taxi, yung pong tricycle na electric tricycle, halos lahat na po, TNBS, mga UB Express, napakaraming kulurom na talamak na hindi naman nare-resolba, hindi naman kami natutulungan. Kaya grabe ho ang paghihirap namin mga legal, kaya ito ay dinulog na namin sa Pangulo. Pero kung ganon ang sinabi ng Pangulo na hindi pa napapanahon, yung pagtaas ng piso at binawi pa niya yung piso sa 13 pesos na malas na numero, ako lang ho ang nagsasabi niyan. Hindi ko sinasabi na maniwala kayo sa akin, pero nakakalungkot. Kagalang-galang na Pangulo na minamahal naming kababayang Ilocano, sana po, Mr. President, buksan nyo naman ang inyong puso, buksan nyo naman ang pangunawa sa amin. Nakakaawa po ang hanay ng public transport sa ngayon. Kausap ko kanina yung Executive Director National na si Alex Yagi ng BUS. Kausap ko yung presidente ng mga truckers. Kung hindi lang sila papainaltin doon sa pagtigil ng pasada ng truckers, talagang itinigil na nila kaso nakakontrata sila. Alright. Na kahit logi sila kaysa magbayad sila mas malaki, sige pa rin daw ang kanilang hauling dahil nga
ekonomiya ang kanilang iniisip. Okay. Ganon din kami. Okay. Sana ang Pangulo buksan niya ho ang kanyang kaisipan. So Kalando, may strike bukas. Sino-sino ang mga lalahok sa strike? Gaano karami? At ano-anong mga lugar? Yan pong strike, Sir Henry, dahil hindi kami sumali dyan, hindi ko alam kung gaano karami. Dahil ngayon nga po, ay hindi na po pumapasada dahil hindi na wala nang kinikita. Kaya kahit hindi mo na ideklara ng strike, ang pumapasada na lang karamihan ngayon po ay kolorom. Okay. Oo. Alright. At nangungontrata. Oho. Sige. Kung kayo ay may suhestyon, yung patas na suhestyon na hindi aapektuhan pare-pareho, makikinabang din pare-pareho ang mananakay at ang driver at operator. At ano ito? Ano ang inyong gustong imungkahi sana na sa tingin naman ninyo'y parehas na parehas at wala namang masasaktang sektor? Sana ho ay kami ho ay ang suggest namin ay gawin man lang sanang 15 pesos. At yung excise tax sa sinasabi nila na binigyan ng hingi ng Pangulo ng special power sa Kongreso at Senado at naibigay na sa kanya. Kaya inaantay na lang namin kung ano ang ibibigay niya na idideklara doon sa special power na ibinigay ng Kongreso at Senado. Kung binawi pa niya yung piso, ibibigay pa niya kaya yung excise tax sa amin? Kaya nakakalungkot po, Sir Henry, na hindi kami pwedeng lumaban sa ating gobyerno dahil mahal natin ang ating bansang Pilipinas. At ayaw namin masaktan ang aming pasahero dahil dyan po kami nabubuhay sa araw-araw na pamamasada. Pero kung piperwisyuhin namin ngayon, ano naman po ang pakiramdam namin dahil ang aming piperwisyuhin, kapitbahay namin, kamag-anak namin, kapatid namin. So hindi namin kaya, yan ho yung maliwanag. Kaya kami ay hindi sasali, Sir Henry, bukas. Wala bang mga good Samaritan na may-ari ng gasolinahan na makapagbebenta? Gaano na ba kamura ang pinakamurang diesel ngayon sa Metro Manila? Sa totoo lang, Sir Henry, ay mayroon pong mura na diesel dahil nakapagkarga po ako kahapon. Ito ay hindi ko ina-advertisement dahil totoo naman po na ang pinakamura na pinagkargaan ko kahapon na 87 pesos ay Flying B. Ay pero 87 pa rin 'yon. Para sa inyo mga kaya po, yung iba kasi mahigit 100. Kaya diyan na po nakikita natin ngayon, Sir Henry, na noong ipinasa yung deregulation law, ang pinangako sa amin noon, buhay pa si Caroda, buhay pa si Roby Maranan, halos lahat po, sila Margarida, sila Prendilona, si Shini Maranan, buhay pa po. Na ang pangako nila noon, bababa ang ating bibilhin na mga pagkain, gasolina, krudo, pero kabaliktaran. Niloko tayo at ngayon nangyari itong crisis na ito, hinold up tayo na nakadilat ang mata. Yan po yung aking sinasabi dahil po yung ginawa sa atin ngayon. Hindi lang po kami sa hanay ng public transport, Sir Henry. Buong sambayanang Pilipino ang hinold up ng mga oil company. Kalando, ang sinundalan nila ay deregulation law. Kalando, magkano ngayon ng isang full tank ng isang jeep? Sa akin ho, dahil nag-full tank po ako kahapon, ay inabot po ng mahigit 6,000. Pero yung pangkaraniwang jeep, yung mga nakikita natin dito sa yung dumadaan dito. Yung mga jeep po na air condition, Sir Henry, sa Makati ay malalaki ang tangke dahil po HF1 ang makina, umaabot ngayon ho ng kulang-kulang 8,000. Pero yung mga maliliit, yung Baclaran Monumento, magkano ang full tank? Ay yung mga maliliit ngayon dahil mabihira po ang makapagpultang dahil na ang ayuda namin sa 5,000. Paano mo ipupultang yun? So magkano yun? Mga 3,000 ang full tank nun? Yung full tank na 3,000 at 5,000 na ibibigay po
ay 2 araw, baka kulang pa na Oo. pangpasada mo sa 2 araw. Ay yung ibig sabihin pala, ang 1,000 mo, ilang litro na lang. Alam mo, Sir Henry, napakasakit na magbito ng salita dahil nga kami ay talagang Oo. para kaming nanlumo doon sa idineklara ng ating Pangulo na piso na nga lang na idinagdag na ibinigay nila. Inawi pa. Kaya nakakalungkot sa aming hanay ng mga jeepney. Kalando, salamat ng marami sa pagbubukas ng inyong puso at pagsasabi ng Maraming inyong salamat, Sir Henry. pagpapahayag Kami ng po inyong ay mga nararamdaman bilang driver. Kami po ay umaapila sa ating Pangulo na sana ho ay buksan naman niya ang puso niya para sa aming mahihirap dahil kung binawi niya yung piso, babawiin pa niya kaya kung halimbawa yung 5 piso na excise tax na bibigay niya, baka hindi na niya ibigay, di ba? Kaya dito ho, masakit mambitawan. Anuhin pa namin ang damo pagpatay na ang mga kabayo. Thank you, Kalando Marquez. Salamat po, Presidente ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP. Ay, kawawa naman. Pero ayaw ko namang, sapagkat alam ninyo, matitibay naman ng pundasyon ng paglilingkod, pagsiservisyo sa bayan nitong mga driver na ito. Kanya lang sana ako, ang posisyon ko naman, ay pagkatanggap naman niya ng mga mananakay tanggap din naman niya ng nauunawa naman ng mga mananakay yan, di ba? At ang mga mananakay naman ay hindi na pagdadamutan ng piso na increase yung mga driver natin, yung mga jeepney driver natin. Intindido na wala naman tayong naririnig simula nung itaas po yung idagdag po yung pisong pamasahe. Nagulat na rin ako bakit binawi pa nga ho ito ng presidente. Wala naman at yan palagay ko sa hirap ng buhay. Kapang-kapa ng mga drive, ng mga mananakay at ng publiko ang pisong idadagdag sa pamasahe. Sapagkat sino naman ang hindi makakaunawa sa pinagdadaanan ng mga jeepney driver na puro diesel ho ang karga. Mahigit 100 na, 90, 80 ang kada litro ng kanilang ikinakargang diesel. Talaga ho namang nakakapalubunga naman ito. Anyway, Kalando, magpakatatag kayo. Salamat sa pagsiservisyo ninyo sa bayan. Pinochi Kakas muna, mamimigay ng pera sa Muntinlupa. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa Deezer H Radio, Deezer H TV at Deezer H Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa Deezer H, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Alright, Tinoche, where is you? Yes, Henry, I'm here at the terminal of Pastel dito sa Barangay Alabang. Pero Henry, napatawa tuloy natin yung jeepney driver. Kanina talagang nakasimangot. Dahil hindi lang jeepney driver ang tinatamaan din Henry, ay pati yung bicycle driver na umaasa din siyempre sa pagtaas ng pasahe kahit pa paano ay makakatulong din. Tama yung nabanggit mo, Henry, nauunawaan din ng pasahero yun, yung alam naman nila na talagang matindi yung sabot na naralatan. Ano ba pangalan nila? Barlag Serrano, sir. Nakangiti ka na ngayon, dahil sa aming paayuda. Kumusta yung biyahe? Napakatumal, sir. Ang hirap ng biyahe yun. Nung ipinapasada ni Kuya? Ayun, tricycle. Tapos? Oo, ayun, pero dali ng alas 12, labas ko hanggang lang. Hanggang alas 4, kadalawang lang, hanggat lang. pero nakakuha ba siya ng kuwan? Nakakuha ba siya ng 5,000 ayuda? Wala pa, sir. Wala pa. Wala pang... Bakit? Bakit wala pa kayo? Ano po, schedule daw po. Kailan daw? Di po siguro kung Lunes o Martes po. Sige. Oo. Sa 5,000, magkano naman ang gagawin mo? Ay, sir, pang-grocery ko rin, pang-dagdag din.
gasolina rin. Ano. Oo, bili mo ng agad, bili mo agad ng bigas at saka pagkain ng mga anak mo. Ilan na ba anak mo? Opo. Ilan na ba anak mo? Opo. 3 po. 3. O sige, wag nang susundan muna. Ha? Opo. Mahirap ang buhay. Sige, Noche, bigyan mo na! Dahil ka. Okay, dahil dyan, siyempre, malaking tulong dito, kuya, sa iyong pamamasada sa pamilya, ang aming 1,000 pesos. Salamat po! Yan, at saka Ayun na, nakakita yan, dahil nalungkot ka rin eh. Pero dahil dito sa ating paayuda, kahit maliit na bagay, pero malaking tulong din sa iyong pamilya. Ang aming MX3 package. Ay, salamat po! Ayan, at mahangin dito. So, siyempre, yung aming DCRH t-shirt, so, yan na kuya, ha? Opo. Salamat po. At yung ating DCRH payong. Ayun! Very good. Para kay, yan, para kay Mrs. Kung nagmamasada ka, magpayong ka na rin. Bigay mo kay Mrs. yung payong. Salamat po. Sige, ano ang Sa mga bubo po. ano ang masasabi mo sa ating sponsor MX3 at sa DCRH? Ay, maraming salamat po sa MX3. At sa DCRH po. Very good. Sige. Tuloy-tuloy mo na yung aming panonood po, ha? Oo. Basta kuya, ano lang ha? Laban lang ha? Laban lang. Laban lang at maghanap buhay lang ng parehas. Opo. Okay, alright. Okay, so para naman sa mga gustong manalo ng 1,000 pesos, kung natin nakatutok sa DCRH, malay nyo naman kayo na ang susunod na maswerte manalo sa aming DCRH kasama ang addiction sa malakas promo. Siyempre, kasama ang MX3 dahil dito sa MX3, dito ako bili. Ako naman si Aris 27, natira ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche Kakas. And it is now 6:09 in the evening. This time check is brought to you by Ating mga kasamahan and of course, kay Senator Bongo, at alam naman nating ang malasakit nito sa ating mga kababayan ay gayon na lamang, talaga namang hindi matatawaran yung kanyang sincero hong pagtulong at pagmamalasakit na wala pong pag-iimbot. Sabi nga tayo'y maglalambing na rin. Alam ko mga nanonood sa atin at nakikinig yung mga taga Senado dyan sa office ng Senator Bongo na kung may pagkakataon lang naman at kung meron pa kayong maaaring maitulong at meron pa kayong maaari pong maihatid na tulong sa atin pong mga driver na apektado po nitong krisis na ito, nitong lalo na yung mga jeepney driver po natin, baka may sakasakali hindi ho ito hindi naman po ito ng pang-oobliga sa inyo o hindi naman po ito pangungunang bait sa inyo pero kung sakali lang na meron pa kayo riyang maaaring maitulong din pagkatakaawa naman talaga itong mga driver na ito. Intindi po natin ang kanilang sikmura dito sa mga pagkakataong ito at alam kong itong mga naririyan sa office ni Senator Bongo ngayon pinag-aaralan na rin ito. Hindi ko pa man sinasabit, hindi ko pa man naiisip. Palagay ko matagal na silang nung isang araw pang nagpupulong-pulong kung paano rin yung mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver at iba pang mga driver maski pa paano yung matutulungan po na kanilang ginagawang misyon. Napag-usapan na rin lang natin yan. Salamat naman dun sa mga positibong komento na at yung nangyari dun isang araw dun sa Barangay Pinyahan, meron pong nag-upload pa ng video na kinu-question pa yung laman ng ipinamagay na tulong ni Senator Bongo na para bang sabi nga nung iba ay napaka-ingrato naman at hindi naman ito maka-Kristiyano, hindi maka-Pilipino. Pagkat alam ninyo ang Pilipino, tayo pong lalo ng mga ordinaryong mamamayan pag nakatanggap, maliit man o malaki, wala tayong inuusal kundi puro pasasalamat sapagkat ang pinahahalagahan natin ay yung puso ng nagbigay na tayo'y naalala, tayo naisip sa ating kasalatan, hindi tayo pinababayaan at sa dinami-dami ng mga politiko at iba pang mga nasa posisyon ngayon
Sabi nga ho nung ating mga nakakausap, dapat hindi ganyan eh. Dapat nga magpasalamat tayo sa isang Senador Bongo na hindi po bumibitaw sa kanyang pagmamalasakit sa bayan. Na mawalang galang naman dun sa iba. Sino na ba ikang mga senador ang nakarating sa mga lugar ng nasunugan? Sino bang kaagad-agad rumiresponde sa mga nasunugan na may mga daladala maski pa paanong makapagpapahibas ng kanilang gutom at ng kanilang pagod? At di ba si Senator Bongo yan? At salamat naman doon sa mga ganyang komento na naiintindihan naman nila yung mama. In his very limited capacity, limited budget, patuloy po ang kanyang pagtulong sa ating mga kababayan. And thank you, lalo na doon sa barangay chairman po ng Barangay Pinyahan. Pero maliit na, wala naman po yan. Sabi nga ng Senator Bongo, kasi nagpasalamat yung barangay chairman ng Pinyahan. Sabi niya, hindi, wala ho sa akin yon. Sabi niya, ang akin pong talagang pinagpapasalamat yung oportunidad na makatulong. At kaya siya naman naririyan, sabi niya, ay para magserbisyo sa tao. Dahil mahal niya nga mga Pilipino, mahal niya kayo, and then hindi naman ho niya pinapansin yung mga ganyan. Naiintindihan naman din ni Senator Bongo yung mga ganyang komento. At pati naman tinitake niya po niya na positive criticism po yan. Aral yan kung ano man ang dapat pa ring ayusin sa mga susunod na panahon at pagkakataon na siya ay magpapahatid ng tulong. Opo, at ganyan naman tayo mga Pilipino. Minsan nakakalampas tayo pag may mga tayo pinagdadaanan. Ang mahalaga tayo nagkakaintindihan. At mahalaga hindi tayo nagpapabayaan. Inaako natin ang ating mga pagkakamali. At takbang pasulong ang ating mga solusyon, lalo na sa mga problemang ganito. Basta lang tayo, magdamayan tayo. Maliit man o malaki, lagi kong sinasabi ho sa inyo yan Kung dati ang paniniwala natin ay health is wealth, tama po yan, pero help is wealth also. Subukan ninyong tumulong kayo sa nangangailangan, maski sa maliit na paraan. Yan ang susi ng biyaya. Yung pagpapadaloy, kung anong mang meron kayo sa abot ng inyong makakaya para lalong kayong pagpalain ng may kapal. Balansyado! Amen! Magandang gabi na dyan sa mga taga-opisina ni Senator Bongo. Salamat po sa inyo. Thank you. Balansyado! 23 minutes na makalipas po ang alas 6 ng gabi. Let's go to our report. Muling pag-convene ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Ipinanukala po para bantayan ang presyo ng basic commodities sa harap ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. RH number 12, Milky Rigunan. Milky. Inirekomenda ng House Committee on Agriculture and Food na mag-convene ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Council sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Representative Mark Enverga ng Quezon, chair ng komite, sa kasagsagan ng krisis dapat maging mapagbantay laban sa mga gustong magsamantala. Sabi ni Enverga, papel ng council na bantayan ang sitwasyon at maprotektahan ang mga nasa sektor ng agrikultura pati na ang mga consumer. Anya, mabuti kung magpulong ang council at maglatag mga posibleng aksyon. Si Pangulong Bongbong Marcos ang chairperson ng konseho, abang ang mga miyembro naman ay ang Department of Agriculture, Department of Justice at ang Department of Finance. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, ethics complaint laban kay Senator Bato de la Rosa, posible raw dismiss. Ayon kay Senator J.B. Ejercito. RH number 28, Raymond Adpas. Raymond. Malaki ang posibilidad na ma-dismiss ang reklamo laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate Committee on Ethics kung ang dahilan ay no work, no pay policy at ngayon ito dinggin. Ayon kay Senator J.B. Ejercito na siyang chairman ng komite, wala sa rules ng Senado na kapag ang isang senador hindi pumapasok sa trabaho, hindi dapat tumanggap ng sweldo. Sabi ni Ejercito, kung ibabatay ang desisyon sa mga kasalukuyang rules ng Senado ay tiyak na ma-dismiss ang reklamo laban kay Senator Bato. Sa ngayon ay walang ibang maaring gawin ng Senado kundi amyendahan ang kanilang rules. At kung sakali ay maaari naman itong muling ihain ng mga complainants dahil hindi naman ito sakop ng one-year bar rule. Simula noong November 11, 2025 ay hindi na pumasok sa trabaho matapos mabalita ang parating na
ang warrant of arrest ni Senator Bato mula sa ICC. Ang ethics complaint ay nihain ng grupong Huwag Kang Kukurap ni na dating Finance Undersecretary Cielo Magno. Narito si Senador JB Ejercito. Kasi outright, kung itutuloy namin yan, the case will be dismissed. Kaya nga wala kasi sa rules namin eh. 'Di ba? So it will be dismissed kasi it's not we cannot find it anywhere in our rules sa ethics or sa rules of the Senate. So we just have to amend the rules first and then probably they can refine in case. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Samantala, embassy o embahada ng Pilipinas sa Baghdad umasiste naman sa 12 Pilipino seafarer na na-rescue sa Iraq. RH number 4, Karen, my partner, Oyong. 12 Filipino crew members ng Safe Sea Vishnu ang nailigtas at kasalukuyang nasa Basra Governorate sa Iraq. Itong kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Iraq kung saan na-rescue ang naturang mga seafarers noong nakaraang Huwebes, March 12 sa karagatan malapit sa naturang bansa. Ayon sa Embahada, maigting ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa Iraq at sa shipping company ng naturang oil tanker upang maihanda ang mga documentary requirements na kakailanganin para sa kanilang repatriation. Siniguro naman ng embahada na nakatatanggap ng medical at welfare assistance ang naturang mga seafarer. Ayon sa mga ulat, isang crew member ang nasawi habang ang nalalabing 27 kasama ng mga Pinoy seafarers ang ligtas matapos ang pag-atake sa naturang US-owned and operated vessel. Sa report naman ng Reuters, tinatayang hindi bababa sa 16 na tankers at iba pang vessels ang nakaranas ng pag-atake kasunod ng pag-atake naman ng US at Israel sa Iran noong nakaraang buwan na naging sanhi ng kasalukuyang krisis sa gitnang silangan. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Karen. Samantala, sa ibayong dagat, direktor ng US National Counter-Terrorism Center nagbitiw sa pwesto matapos ang pag-atake sa Iran. RH Jacaresio, Jackie. Nagbitiw na sa pwesto ang direktor ng US National Counterterrorism Center na si Joe Kent nitong Martes dahil aniya ito sa hindi maipaliwanag ng Trump administration na pag-atake sa Iran. Sa resignation letter ni Kent, sinabi nitong walang imminent threat na nakikita mula sa Iran at malinaw na ang pagpapasimula ng gera ay nagmula sa Israel at mga makapangyarihang American lobby o grupo ng mga maimpluwensyang personalidad sa kanilang bansa. Naitalaga sa pwesto si Kent noong Hulyo ng nakaraang taon sa boto na 52-44 at siya'y naatasang i-detect, i-monitor at pag-aralan ang mga terrorist threats sa Amerika. Gayunpaman, hindi aniya matanggap ng kanyang konsensya ang ginawa ni Trump na pagbomba sa Iran ng walang klarong dahilan. Sinabi naman ni Trump na walang puwang sa kanilang kampo ang mga taong hindi naniniwalang may malaking banta sa seguridad ang Iran dahil sa kanilang nuclear weapons. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jackie. At sa ating showbiz, aba mukhang, teka muna, si Janine Gutierrez, hinirang daw hong sexiest woman alive ng Esquire PH. At si Jericho Rosales, proud boyfriend naman. Teka muna, si Janine Gutierrez, hindi na survey si Josa, si Jackie at si Wina, hindi nakasama. Hindi kayo nakasama sa survey. Kasi kung nakasama kayo sa survey, tatalunin ninyo itong Janine Gutierrez na ito. Nako. Payag ka ba doon? Sige. May tinype sequence eh. Hindi ko alam kung babasahin ko ito. Baka matampuyong mo ako eh. Sige na nga, Josa, go ahead. Hindi pa rin makapaniwala ang award-winning actress na si Janine Gutierrez sa bago niyang achievement ngayong taon, ang hirangin bilang sexiest woman alive. Ibinandera ng Esquire Philippines ang pagpili sa aktres kasabay ng pag-release ng kanilang 3-cover feature magazine. Sa naturang unveiling event, ipinahayag ni Janine ang kanyang pasasalamat at pagkakilig. Para sa aktres, ang pagiging sexy ay ang pagiging
maging matapang at authentic sa kung sino ka bilang isang babae. Samantala, hindi naman nagpahuli ang proud boyfriend na si Jericho Rosales sa pagpapakita ng suporta. Sa kanyang Instagram account, ipinost ni Echo ang magazine cover ni Janine na may maikling ngunit matamis na caption, "And I'm the luckiest boy alive." Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! At sa ating kring-kring promo, may nanalo na ang the sexiest woman alive ng Quezon City. Na si Alma Sulay. Alma, good evening. Sir. Hi, Alma. Saan ka ba saan ka sa Quezon City? Dito po sa Kulyat, sir. Saan? Kulyat, Quezon City, sir. Sa Kulyat. Malakas ba ang DZRH dyan? Yes, sir. Alright, sige. Kaya ang tanong ng ating kring-kring panalo promo, ano ang himpilan ng radyo na una sa Pilipinas, una sa Quezon City at una sa Pilipino? DZRH ang number 1, sir. Iyon naman. Thank you. Salamat, Alma. At dahil dyan, may 500 piso ka na nakasilid sa maleta na ibibigay sa iyo ni Josa. Thank you, Alma. Bye. Sir, salamat. Ayan. O, kailangan ko na kasi mag-bye. Magbabay. Salamat po. Sumayin nyo na kabuuan ng mga balita at talakayan sa DZRH Balansyado. Sa ngalan po ng aking partner na si Karen Oyong at si Josa Cruzat, palagi nating paalala sa inyo, kung gusto nating umasenso sa buhay, huwag gagawa ng masama sa kapwa, bagos ay gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Laging tumulong sa nangangailangan dahil health is wealth. Maraming salamat po. Ako si Henry Uri. Bye! Ang oras na yan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.